Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon po ay nandito po tayo sa Tarlac at ongoing po naglalagay tayo ng kurtina sa bahay po ng subscribers natin from USA. Sa mga ka-viewers, alam niyo po ba, aside sa isi-share ko po sa inyo yung ginagawa naming kurtina, nagulat po ako sa presyo ng inabot po ng bahay po ni client. So ito po is nagpagawa sila ng 2-story house pero may pagka tiny po, gano'n na peg. Pero hindi naman siya totally tiny kasi malaki na rin siya sa pinagawa niya. Nasa 144 square meters po yung total floor area po ng bahay niya ito. Tapos po mga ka-viewers ay nga, as per po sa owner, ang inabot po ng bahay is 1.7 M. So tingnan po natin yung gawa and ano po yung mga sakop ng 1.7 M sa pinagawa niya bahay po, no? Para at least po sa mga nagpapagawa po dyan, may idea po kayo. But then again mga ka-viewers, sabi ko nga po, lahat po ng mga presyo po ng bahay is nag-iiba-iba po ng presyo yan. Depende po sa mga materials po na gagawin, mga supplier po, design po ng bahay, ganun ha. So ngayon tara, mag-start na po tayo mag-tour sa bahay niya. Guys, ito yung bahay ha. Bale, again, ang papakita ko sa inyo dito, yung bahay lang itself. Which is, ang inabot daw po as per kay client is 1.7 M po, no? Wala pa po yung appliances doon and wala pa po itong fences. Again, ang 1.7 lang po yung bahay itself. So, meron po itong 2 bathroom and 2 bedroom po, no? Ngayon guys, pakita ko lang sa inyo yung design ng fence. Baka type po ninyo kahit hindi siya kasama sa naging budget po ng bahay, no? So ito guys, yung details niya, naka-stucco, finish paint po ito, na meron pong hole na rectangle, tapos wall lights. Then ito na po ang kanilang service gate. Ito ay naka-stainless, ayan. Tapos meron po silang planks na cement board po na nakalagay dito. Then, ito po tiles na woodlock design po, again. Tapos stucco paint. Tapos guys, ito is tiles ulit yan. Tapos guys, meron pang plant box dito. So, again, ito po yung tsura ng kanilang fences at service gate. Guys, kung papansinin niyo po rin yung nakadesign sa gitna yan, yung mga lining, tinatawag dyan is wall groove, no? Guys, ito naman yung glass ng window nila is reflective po yan or yung mirror type po, no? Guys, para sa outdoor ceiling, ang ginamit po dito is spandrel. Kung napansin niyo po, yung ceiling is merong mga hole. Ayan po ay para sa exhaust po, no? Para hindi po makulob sa loob ng bubong yung init ba. Kumbaga dyan lalabas, no? Tapos guys, meron na rin itong gutter. Yung gutter na ginamit po dito is color gray po yung ginamit. Bali, ito yung side view niya. May canopy na sharp doon na nakapalibot sa wall ng bahay. Guys, pagpasensya nyo na yung gilid kong marumi ha. Bali, dito yung exit door. Tapos, dito may railings pababa po. Rampway yung tawag sa ganito guys eh. Ito yung front ng bahay, ayan. So naka-wall groove. Ang kulay nito is terracotta kung di ako nagkakamali guys. Tapos may canopy, down lights, ayan. Then, ito yung service gate kanina guys na pinakita ko sa inyo. Tapos ito naka-outdoor tiles siya na 60 by 60 cm. Ayan. Bali ito na guys yung kanilang terrace na rin. Bali dito guys, meron silang WPC panel. Tapos yung design po ng kanilang grills, ito po. From this view naman tayo, ayan. So ito po yung kanilang main door. Tapos guys, yung kanilang side view na pinakita ko sa inyo, ito siya. May daan pa dito, papunta sa likod ng house. So ngayon tara, pasok tayo sa kanilang living area. Bali guys, yung bahay po is open concept sa baba. Bali, pakita ko lang muna sa inyo yung living area. Guys, pagpasok natin, ito yung kanilang mini living area. Sabi nilang client, gusto lang nila is tiny house. Pero hindi nga siya tiny. Kasi malaki na rin siya sa personal. So, tatawagin na lang natin siyang cutie house. So, ito guys, yung living area, naglagay tayo ng cortina dyan. Ayan. Tapos guys, ito yung kanilang ilaw. Pang syala-syala. Tapos ito na rin yung ceiling nila. May PVC panel sa gitna. And may cove light pa daw pong ikakabit dyan soon. Tapos guys, yung tiles nila is 60 by 60 na glossy tiles po yan. And ito na rin po yung back view ng kanilang pintuan. Solid mahogany wood na po yan. And yung amba po is gawa po sa metal jump po, no? Bali yan guys, yung itsura ng kanilang living area.
Para po sa naging budget po na 1.7M, not included po yung mga aircon sa CCTV. Pero po yung ilaw kasama na po sa naging presyo po niya ha. Kaya nga po na sinabi ko, this is a cutie house. So ito na rin po yung kanilang magiging dining area soon. Which is meron pong chandelier dyan and pin lights. Tapos guys, meron sila ditong breakfast table na pinagawa po si client. Then ito guys is naka quartz po na bibili po ito sa City Hardware. Even po yung mga cabinet is City Hardware po yan. And ayun po, kasama po yan sa 1.7M po na naging budget. Then yung backsplash po nila dito is 60 by 60 po ang tiles. Ayan. Then yung appliance po not included pero ang pinalagay po ni client dito, i-share ko na lang is induction stove po. Tapos Whirlpool yung range hood po. Bali yan po yung kitchen area plus kanilang dining area po. From kitchen naman guys, dito naman located yung bedroom number 1. So, pasok po tayo. So guys, again, yung amba is metal po. Gawa sa metal. Tapos mahogany solid wood yung pintuan. May dalawa silang bintana dito guys. Tapos ang ginawa po natin sa cortina is wall to wall. Bali sa 1.7 guys ha. Sa 1.7M po na budget, not included po yung cortina namin ha. Saka yung mga appliances again. So guys, ito yung kanilang ceiling. Ayan. Medyo maluro pa ang design and may PVC panel. Again, ito po si bedroom number 1. Ayan. Very cute lang talaga siya. Ayan. Tapos guys, paglabas is ito naman si bathroom number 1. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Para details guys, ito yung tiles 30 by 60. Tapos, cozy ang kanilang lavatory. Plus yung kanilang toilet bowl and mirror na may LED lights. Tapos built-in shower. 60 by 60 po yung tile sa wall and another 30 by 60 po dito sa kabilang side para sa may accent wall and meron na rin itong niche. Yan, again yung bathroom number 1. Bale, ito po ay exit door. Papunta sa other side po ng bahay ni client. Tapos guys dito, pwede maging laundry area po ni client. Ayan. So, meron siyang faucet dito para sa washing machine. Ngayon guys, isakit naman po tayo sa second floor. Sa hagdanan po, ito for sure nakita ko na po yung tiles na to sa City Hardware. Ayan. So, glossy po ito na may groove. Tapos dito po merong bintana po dito. Ang nilagay po natin is blinds. So, blinds na po yung kinabit natin para hindi na po kumain ng space sa bandang hagdanan. Ngayon po is akit naman po tayo sa second floor. Guys, ito pala yung top view po ng bahay ni client sa living area. Ayan, dining kitchen, bedroom number 1, papuntang bathroom, no? Ayan po. Guys, ngayon pakita tayo sa second floor, no? So, ngayon pakita ko lang sa inyo yung ceiling po dito sa stairs nila. So, ito po yung itsura. Ayan. Actually guys, maluwag naman yung pagkakagawa ng hagdanan. At least 2 person po pwede pong magsabay po na akyat baba. Guys, bali dito sa hagdanan, may window po dito. And again ha, pwede po itong i-blinds pero mas prefer po ni client pang curtains. Which is assessment naman po. Kaya naman po siyang i-cortina. And then, syempre guys, meron siyang maganda ditong chandelier. Ayan. So, yung top view po ng hagdanan is ito. So again, gaya ng sinabi ko sa baba, may groove po yan para iwas tulas. Kaya kahit glossy po yung hagdanan, safe pa din. Then guys, ito naman yung kanilang railing. So, mahogany solid wood. Tapos guys, tempered glass na merong stainless po na railings. Ayan. Ngayon guys, since napakita ko na sa inyo yung window dito sa stairs, dito naman po tayo sa bathroom number 2. Pagpasok guys, ito po si bathroom number 2. Ayan. So ngayon, details po tayo ng ginamit po na materials ha. Para may idea po kayo. So ito ay 30 by 60 po na matte finish yung tiles dito. Tapos guys, sa wall, meron po 60 by 60 po na matte finish tiles. Meron din po dito sa shower area na 30 by 60 po na tiles. Tapos guys, sa sanitary ware, ito po ay Pozi. So ito pong mirror na may LED lights. Included na po yan sa naging presyo po niya ha. Tapos guys, yan po yung ilaw. And may exhaust na rin yan. Guys, itong shower partition is, ang brand nito, Pozi din. Ito yung brand guys ha. Ayan. Kita niyo po ba? And ito pong shower area nila is built-in din po yung shower with exhaust fan and niche po. So
So again, ito po yung bathroom number 2. Ayan. Ayan. From stairs po, ito naman po yung way papunta po sa bedroom number 2 at sa family area. Ngayon po naglagay tayo dito din ng kortina. So dito po may sliding door. So naggawa po tayo ng kortina ditong wall to wall para at least magmukha po malaking space. And then ito po yung ceiling niya. And very cutesy po na lights dito. Ayan. Tapos sa gilid po nito is may maliliit naman na bintana. Blinds naman po yung ating nilagay. So again, ito po yung small family area po nila. Ayan. Ngayon po from here, dito naman tayo. Ito naman po si bedroom number 2. So check po natin yung loob. Guys, bali ito yung bedroom number 2, no? Dito po yun again sa second floor. So ito po yung back view ng pintuan niya. Tapos guys, dito is meron dalawang bintana. Then nilagyan po natin ito ng one way po na design po ng cortina. So may blackout pa din po yan sa linen inside. Tapos guys, ito na rin yung ceiling, no? So dito po sa ceiling, ang ginamit po, same din po sa baba, naka PVC panel. And then meron pong white na cob light. Ayan. Actually po, itong bedroom number 2 is maluwag. Baling room na ito guys, meron siyang wardrobe cabinet. Tapos kasama na rin po yan sa naging budget po na 1.7, no? So, ayan po siya. Yan. Actually, feeling ko po yung mga board na mga cabinet na bili po sa City Hardware. Guys, para po sa maliit na bintana, blinds po ang ating nilagay ha. Pero dito po sa malaki is cortina. Kasi gaya po ng sinabi ko, mas prefer po talaga ni client is curtains. Lastly mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo yung balcony. So ito po yung itsura sa loob at ito naman yung itsura sa labas. Yung tiles po na ginamit dito is matte finish and gusto ko po yung design ng tiles. Ang ganda lang ng color shade niya. And ayun po mga ka-viewers yung naging project po natin at bahay po na hinouse tour natin, no? So mga ka-viewers, again yung information po is nanggaling po yan sa mga client. Hindi po tayo pwedeng gumawa po ng presyo at mandaya po at maging deceiving yung vlog, no? Bali guys, again, nag-iba po talaga ang presyo po ng bahay. Depende po sa gagamitin pong materyales. At the same time po, kada probinsya po, iba-iba po ang presyo po ng mga materials. Again kaya kung napanood nyo po itong vlog, ito po yung inabot lang to give an idea po. Pero hindi ko po sinasabi na kaya pong i-achieve din ng ganitong presyo yung bahay ninyo. Pero baka naman, posible, ganun, no? So, ma'am, ayan, guys, andito po yung client ha, para may idea lang kayo. Totoo po bang 1.7, ma'am? Totoo. Lahat na po yun, ma'am. Ano na po hindi nasama? Ang hindi nakasama yung bakod na 110, tapos yung bakod dyan na 220 hindi kasama. Even po yung appliances, right? Appliances hindi kasama. Apo. Lahat ng mga lights, lahat, pati yung mga bowl, lahat kasama yung 1.7. So alam nyo guys, nung talagang pagtungtong ko dito, nanginginig ako kasi gusto kong kunin talaga yung contractor ni ma'am. Kasi napaka nila, actually nung narate ko yung bahay, masasabi ko na pang 3 million and up na siya. Pero for sure guys ang value kasi ng bahay tumataas yan. So na-built ito na ma'am nung April, no? April po na-built, natapos siya ng October. So actually meron pa mga final retouch naman din para po dito sa bahay po ni client. Pero again, ayun nga po, naglagay na kami ng cortina kasi pwede naman na talagang lagyan. Dahil halos tapos na po, no? So again po mga ka-viewers, kung interesado kayo sa contractor. But again hindi po kayo may hawak sa contractor na ito. Baka for sure may maghahanap lang at magtatanong. So ito po yung kanyang Facebook, no? So again hindi ko po alam magiging transaction niya dito pero ipopromote ko po siya kasi ayun po, baka po makasider niyo po yung gawa niya, which is nakita niyo naman po sa vlog. And baka po naghahanap po kayo somewhere sa Tarlac na pwedeng gumawa ng bahay ninyo, baka makonsider niyo po siya, no? Tapos guys, ayan, kung nagustuhan niyo naman po yung mga curtains namin and plano niyo rin po kunin yung aming serbisyo, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. May contact number naman din po yan para at least po mapabilis ang ating pag-uusap through call. And ayun po, pag-usapan po natin kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. So again mga ka-viewers, sana meron po kayo na akong idea sa vlog natin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!